Magandang umaga po mga kapatid. Kamusta po ang bawat isa? Merry Christmas po sa mga kapatiran na nakatunghay ngayon sa ating service online sa buwan ng December. Nawa sa oras na ito ay naroon tayo sa maayos na kalagayan, na hindi natin masyadong iniisip kung ano man ang nangyayari sa atin. Hindi, narito po tayo para sumamba at magpuri sa ating Panginoon. Kung may mga Biblia po tayo, tayo po ay magbasa sa, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Salmo, Psalms 117. Awit 117. Babasahin ko po mga kapatid. Nandyan na po ba tayo? Sabi po rito, ito ay paanyaya sa mamamayan. Sabi po rito sa Awit 117, purihin niyo ang Panginoon, kayong lahat na mamamayan ng mga bansa. Dahil napakadakila ng pag-ibig sa atin ng Panginoon. Wow! At ang kanyang katapatan ay walang hanggan. Purihin ninyo ang Panginoon. Utusan po natin mga kapatid ang ating mga sariling magpuri at sumamba sa Panginoon sa umaga pong ito. Napakadakila ang pag-ibig niya sa atin. Walang hanggan. Kailan kaya natin nasumpungan na hindi tapat ang Diyos sa atin? Wala pong makapagsasabi sa atin na hindi natin naranasan ang katapatan ng Diyos. May mga pagsubok man, pero kung tayo ay mananatili sa Diyos, may kagalakan tayong mararanasan. Dahil ang Diyos kailanman ay hindi nagbabago. Sino man tayo, sino ka man sa harapan ng Diyos, nakakasiguro tayo kapatid, yung pagmamahal ng Diyos sa atin ay tunay, totoo at tapat. Kaya sama-sama po tayo sa ating pananalangin ngayong umaga para sa ating panimula, sa ating pagsamba at pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Tayo po ay manalangin. Aming amang Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at sinasamba sa umaga pong ito. Salamat sa pagkakataon na kami ay sama-samang idulog sa inyo, Panginoon. Paabutin sa iyong trono ang aming mga papuri at pagsamba sa iyo, o aming Diyos. Ito ang aming dala ngayong umaga, aming Ama. Ang papuri at pagsamba sa iyo, dahil tunay kang Diyos na sinasamba. Wala nang ibang Diyos na kami na aming sasambahin. Ikaw lamang ang nag-iisang Diyos na nagmamahal sa amin. Aming Ama, masumpungan mo nawa kami, Panginoon, na tunay na nagpupuri sa iyo. Sa sama-sama naming pagsamba sa iyo, aming Ama, nagpapasalamat po kami sa katapatan po ninyo. Sa panahon ng pagsubok, naroon kayo. Sinasamahan mo kami. Sa panahon na kami ay may karamdaman, pinagagaling mo kami. Sa panahon ng kami ay may kakulangan, pinupunan niyo, Panginoon, ang aming mga pagkukulang. Sa panahon na nalulungkot kami, inaaliw mo kami, O Diyos. Saan pa ba? Saan pa ba ang mga bagay na hindi mo kayang gawin para sa amin, aming Ama? Lubhang makapangyarihan ka. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat sa iyong dakilang pagmamahal na hindi kayang tumbasan ng mga bagay sa mundong ito. Ikaw, ang Diyos na tunay, na nagbibigay sa amin ng kagalakan, nagbibigay sa amin ng bagong pag-asa sa bawat araw. Purihin ka, sambahin ang iyong dakilang pangalan. Aming Ama,
Nawa sa umaga pong ito, buksan mo po ang aming mga puso't isipan, manatili, manaig sa aming mga isipan at sa aming puso. Suubin ka namin ang aming mga pagsamba at papuri. Papuri sa isang dakilang Diyos na makapangyarihan. Maraming pong salamat, Ama, sa iyong mga salita na patuloy na nag-uutos at nagpapaanyaya, nagpapaalala na ang buhay namin ay hawak mo. Kaya dapat lang ikaw ay papurihan at sambahin. Maraming pong salamat, aming Ama. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila. Ikaw ang matanghal sa aming kalagitnaan ngayong umaga. Purihin ka, luwalhatiin ka. Nais naming ibalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo, o aming Ama. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at samahan niyo po kami sa ating pag-aawitan sa ating Panginoon sapagkat ang Diyos po natin ay napakabuti at napakadakila po sa ating mga buhay. At i-welcome po natin ang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. I-welcome po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Let's sing, Come Only Faithful. Oh, come, only faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of ages. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing exaltation. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Ye Lord, we greet thee, born this happy morning. Jesus, to thee, all glory, Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore. Come on, let's sing. Oh, come, let us adore him.
Sama-sama po tayong magpuri, umawit, taas ng kamay para sa ating Panginoon na Diyos na buhay sa umagang ito. Let's worship together. Hallelujah. Oh my soul, do you not know? Have you not heard? It's been told from the beginning. The Lord our God is on our side. Oh my soul, don't be afraid. Hope in the Lord, by His righteousness and power. He will strengthen, He will guide, and I will soar on wings like eagles. Held by the hand of God, I will run and not grow tired. Then on His name I call. For the Lord is never weary, His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all my heart. Yes, O Lord. We glorify your name, O God. Yes, Lord. Oh my soul, do you not know? Have you not heard? It's been told from the beginning, the Lord your God is on your side. Oh my soul, don't be afraid. Hope in the Lord, by His righteousness and power. He will strengthen, He will guide, and I will soar on wings like eagles. Held by the hand of God, I will run and not grow tired. And on His name I call. For the Lord is never weary, His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all my heart. And I will rest upon His promise. Patiently I'll wait. Yes, Lord. We glorify your name, O God. Hallelujah. On wings like eagles, held by the hand of God, I will run and not grow tired. When on His name I call. For the Lord is never weary, His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all my heart. I will trust in Him with all my heart. Hallelujah. We glorify your name, O God. We worship you, Lord Jesus. Hallelujah. Glorify your name, O God. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah, Lord. We worship you, Lord. And I will rest upon His promise. Patiently I'll wait. Yes, Lord. We glorify your name, O God. I'll wait. Oh Lord, I'll wait. Yes, Lord. Hello, good morning po. Kumusta na po kayo? Welcome po sa ating Sunday service sa Sita Family. At sa lahat po ng mga nanonood at sa lahat po ng mga bagong nanonood, una ko na po kayo. Merry Christmas po and Happy New Year. Salamat po nga, napakabuti po ng Diyos. At sa lahat po ng pagkakataon,
lagi ho natin purihin po ang Diyos sa ating pong buhay. Learn to grow in our faith, at saka sa ating pong pananampalataya ay lagi po tayong thankful sa Panginoon sa lahat po nangyari po sa ating pong buhay. Safe and sound po tayo sa harapan po ng Diyos. Kaya napakabuti po pa rin ng Diyos. At sa mga mahirap pong sitwasyon ay lalo pa tayo nalalapit din sa Panginoon. Kung mayroong magkahirapan ay ang ating pong pananampalataya ay hindi po natitinag, at lalo pa tayo lumalago sa biyaya at pagkakilala po sa Panginoon. At tayo pong lahat ay mag-umpisa na, at tayo pong lahat ay yumuko at tayo pong manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa umaga pong ito. Tunay nga o Diyos na napakadakila mo. At sa buhay po namin pananampalataya ay marami po kaming kinatatakutan. Kinatakutan po sa aming maaaring mangyari po sa aming pong buhay, sa aming salary, sa aming pong kapaligiran, maging sa aming kinabukasan. At minsan naapektuhan na po ang aming pong pananampalataya. Para bang nangyayari, parang wala kaming pagkakilala sa iyo, at parang wala kaming relasyon sa iyo, at para kaming hindi precious aroma sa iyong harapan. At dalangin po namin, Panginoon, na sa umaga pong ito, ang iyong salita po ay magsilbing aral po sa amin, encouragement. Palakasin po, Panginoon, ang aming pong pananampalataya. Yaman kami po ay natatakot na harapin po ang aming pong bukas, pero kung kasama ka namin at aming pong ina-exercise sa aming pananampalataya, meron po kaming tagumpay at kapayapaan sa aming pong pag-iisip at sa aming pong puso. Kaya sa iyo po ang papuri, pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Diyos. Kung kayo po ay may Biblia, sa Psalms 56, verse 3 and verse 11, verse 11, pinili ko lang po yon. At dito po ay ang ating pong topic, learn to conquer your fear and have faith. Learn to conquer your fear and have faith. So matuturo po tayong i-conquer natin, ating talunin ang ating pong mga bagay na ating pong kinatatakutan sa buhay. No po, marami po tayong kinatatakutan, no po. At na maaring bumagabag po sa atin, at ito'y hindi tayo nagiging produktibo, naapektuhan po ang ating mobilisasyon kapag po tayo natatakot. Pero sabi nga rito sa Psalms 56 verse 3 and verse 11, but when I am afraid, I will put my trust in you. I will praise God for what He has promised. I trust God, so why should I be afraid? What can a mere mortals do to me? So ito po yung po ni Haring David na siya po ay pinapersecute, at si Haring Saul po ay nagtataka po siyang patayin. Pero sabi nga rito, pinangahawakan po niya ang pangako po ng Diyos. Bakit nga naman siya matatakot? Sa mga tao lamang ng nilikha ng Diyos, dapat niyang katakutan. Ngayong establish naman ang kanyang relasyon sa Diyos. At ito po ang pinakamaganda ron. Kapag po ang ating pong relasyon ay malalim, kapag tayo po ay hindi lang naniniwala, nananampalataya, at yung po ating pananampalataya ay ating po pinamumuhay, nagkakaroon po tayo ng peace. Hindi ko po sinasabing absence of fear. Talagang meron pong fear. Kaya lang, hayaan bang talunin ka ng fear sa buhay mo para maepektuhan ng pananampalataya at buhay mo, o hayaan mo i-conquer mo ang fear? Siyempre tayo bilang isang mandirigma sa ating pananampalataya, dapat alam natin kung ano ang ating tatayo at ano po ang ating gagawin kapag fear factor na ang dumating po sa atin. Kahit saan po tayong lumugar, kahit saan po tayo pumunta, normal lang po tayo may katakutan. Pero mahalaga, iba naman yung pagkatakot sa Diyos. Pero mahalaga po, kung tayo man po natatakot po sa buhay, ay meron tayong pinaglalaanan ng ating pananampalataya upang hindi tayo mabagabak, hindi tayo maparalyze sa ating pong pananampalataya. Amen. Kaya nga po rito, meron pong puntos po rito na dito, some struggle with fear. He was surrounded by enemies. Most of us can relate to this kind of struggle. So, ito po yung nakita nyo ba yung nandyan, natatakot po talaga, no? So, kapag alam mo na mahal ka ng Diyos, at meron kayong maganda, alam mo katayuan mo at relationship mo sa Panginoon, lumalim ka na sa pananampalataya, at nako-cover ito na kung naman ang kinatatakutan mo sa buhay. Kasi alam mo, mahal ka ng Diyos Kasi alam mo na meron kang tamang relasyon sa Diyos. Kasi alam mo, wala kang ginagawang bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, o hindi mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ginagawa mo ang mga bagay na yon
upang ang Diyos maging kalugod-lugod sa'yo. At sa oras na iyong pangangailangan, alam mo, you are on the right track. Kumbaga sa nasa tamang landasin ka. Kaya nga sabi rito, fear is an enemy of faith, no? Kapag ikaw natatakot, enemy talaga ng pananampalataya mo yan. Kasi para kang di nakakilala sa Diyos. So fear robs us the best in life. Kapag po nagkaroon ka na ng fear, lahat ng pinaka-the best sanang ibibigay sa iyo ng Panginoon, dahil sa fear, nawawala ka na sa Kanya. Hindi na siya ang inuuna mo. Nababalisa ka na kung ano ang pinag-uuna mo sa buhay. At kapag ikaw nagkakaroon ng fear, hindi ka na nagiging produktibo sa buhay. Maging sa ministry, hindi ka na naging produktibo. Kasi nasa sidetrack ka na. Nagkakaroon ka ng fear, baka mawalan ka ng pera, baka nangihinayang kang, baka meron pang mawala sa'yo, o baka natatakot ka sa iyong, may mangyari sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong negosyo, sa iyong trabaho. Maraming kayong kinatatakutan. At lahat na sinusulit mo na. To the point na pabayaan mo na ang sarili mo. Dahil nakakaroon ka ng takot. Para bang, hanggang kailan ba matatapos yung mga bagay na yan para maparalyze ang pananampalataya mo? Na dapat sana ay nagpe-pray ka, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nag-share ka ng salita ng Diyos. Hindi, busy ka na. Sa sobrang takot mo, ang dami mo nang pabayaan sa sarili mo, sa ministry mo, lahat. Napabayaan mo na. At dahil natatakot ka to the point na napaparalyze ka na at di ka na nagiging productive, nagiging effective sa buhay mo, na parang in-isolate mo na lang sa ibang mga gawain other than faith. Parang di ka na namuhi sa pananampalataya. Bagamat alam mo naman ang dapat mong gawin, hindi mo na rin nagagawa yung mga bagay na dapat mong gawin na tama. Nasa sidetrack ka na. Kaya nga yung trusting God trades faith for fear. Kapag tayo po nananampalataya at titiwala sa Panginoon, trades faith for fear na ang ating katakutan ay nagkakaroon po ng nananampalataya. It brings peace sa ating pong pag-iisip. Kaya nga sabi po nito, courage and resistance to fear. Kapag ikaw ay nagkakaroon ng katapangan sa pananampalataya mo, nare-resist nito ang fear, na ma-master mo ang fear. Dahil parang natatakot ako, hindi, dapat ako magtiwala sa Diyos. Natatakot ako, pero pangawa ko po ang salita ng Diyos. Natatakot ako, pero alam ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi pababayaan ng Diyos sa aking trabaho, negosyo, at saka ministry. Importante yung ministry. Yung kalagayan mo sa Panginoon, yung sa harapan ng Panginoon. Alam mo na ba, ang kalagayan, baka mamaya nakakalimutan ng mga bagay na espiritual sa buhay mo. Kaya nagkakaroon ka ng takot. Minsan, alam mo na yung mga bagay na yun, nasa-sidetrack ka na dahil natatakot ka. At nawawalan ka na ng bagay na hindi mo na tamang perspektibo at hindi mo na-overlook mo na yung pinaka-importante dapat na gawin mo sa buhay mo at sa Diyos na dapat mong gawin. Kaya nga, meron po ako rito na 4 na bagay na dapat po natin gawin upang harapin po natin ang mga bagay na kinatatakutan po natin. O anumang bagay na makapaglalayo sa atin sa Panginoon, minsan na para tanggalin po ang ating po pananampalataya sa Diyos. Ako po ay may fear po ako sa height, sa taas. Nung kami po ay hindi ko alam kung sa Hong Kong, pumunta sa Hong Kong o sa Taiwan, lahat po ng kasamahan ko ay pupunta po sa 290 feet meters, 500 at saka 800 meters. Minamantak nyo pong taas po yun ng escalator ba yun? O yung po tinatawag na no. So, yung mga bagay pong yun. Nung sila pong lahat na magsasakay na, at gusto pa, yung clear pa yung glass. Kasi meron po kasing tinatawag na, kita mo yung, kapag ikaw nasa taas, kita mo yung salamin ba, mirror, kita mo yung nasa ilalim. Abay, yung pong mga kasama ko, nagpipicture po at naghihiga pa po doon sa side, kita, ako po nangangatog po ako. Aminin ko na po sa inyo, I'm afraid of height. Pero kailangan ko po i-conquer yun kasi may iwan ako sa baba. At saka nakakahiya, silang lahat nandoon, ang misis ko, tsaka sunod, tsaka si Patrick, ako may iwan sa baba. Pinagbayad na po nila ako. Alam niyo, ginawa ko, I conquer my fear. Pero in-enjoy ko na lang. Habang po sila nakalupasay doon sa side at nagpipicturean pa in-enjoy ko lang po mga itsura nila habang ako po ay kinakaba, baka matanggal po yung kable, baka magbiglang mag-brown out.
So yung mga ganun po ba? Minsan iniisip mo, kaya ka naman dinala ng Panginoon doon para ma-enjoy mo yung family o ma-enjoy mo yung place. So salamat sa Panginoon. Pero yun, when you learn to conquer your fear, enjoy the place, magpapasalamat ka sa Panginoon. Alam mo, ginawa ko, in-enjoy ko lalo yung creation ng Diyos habang ako po nasa taas. At sa mga lumilipad po mga ibon po doon. At saka mga mountains, mga vast trees and mountain. Enjoy. Enjoy mo lang. So salamat sa Panginoon. Kaya nga sabi rito, meron pong suggestion rito na ako po, meron pong 4. Yung face, fight, fix, and faith. 4F po ito. So tandaan po natin ito. Yung faith, fearful prospects, sa verse 1 and 2. Face is fear. People wanted to destroy him. Fear oppressed him continually. Kapag po ang tao ay wanted to destroy you, even our enemy, laging tandaan, ang enemy po ay lagi po talagang gustong-gusto po talaga na pahirapan po tayo. At talaga po struggle po sa atin po yan. At kung paano po tayo mamumuhay, at kung paano po natin i-deal ang ating pong enemy na nag-i-inflict po ng harm against sa atin para di po tayo makapag-move on. At maaaring natatakot ka na, kasi po matakot ka matanggal ang kable o mabasag ang salamin, fear po yun pero di nangyayari yun. Pero affected ka na. Kaya baka mami, sa sobrang nating takot, to the point, di na rin tayo nagagamit ng Panginoon at napapahiran na tumataas tuloy ang ating pong BP. Nangyayari po sa sitwasyon ko yun, hindi pa nga nangyayari, affected ka na physically. At yun po ang isa sa napakahirap. Hindi na nga nangyayari, paralyzed ka na. Kung baka sa pinagtatawanan po tayo ng ating kaaway. Hindi pa nga siya umaatake ikaw mismo, sinira mo na ang buhay mo. Kaya nga sabi rito, kapag po natin nililip, at kapag po tayo ay nagtitiwala po sa Panginoon, at kapag po tayo nagtitiwala sa Panginoon, na-encourage tayo, kasi alam natin, God is on our side. Alam po natin na ang Diyos po ay nakatabi po natin. At tayo po ay, He can feel, alam natin na He can feel, naramdaman niya, at nagre-respond siya sa atin in the hour kung kailangan po natin siya. At kailangan natin ang kanyang suportahan. Naandyan lang po siya para po tayo ay suportahan at tayo po ay ingatan po ng Panginoon. Kaya nga sabi nga rito, na kailangan tayong magkaroon po ng pananampalataya tayo sa Diyos at wag po tayo mag-alinlangan. Kasi kung ano man ang bagay na hiniling po natin, sa atin na po talaga yun. That's faith, ano? Kung tayo po ay wala po pananampalataya, ay magiging fruitless po tayo, hindi tayo magbubunga. Ay, hindi tayo magkakaroon ng burden to share the love of Christ to others. Kasi sa atin pala may problema ka na pwede mo bang isipin, bakit pa ako magtitiwala sa Diyos? Kung ako nga sa sarili ko, wala akong tiwala sa sarili ko. Talaga hindi ka dapat magtiwala sa sarili mo. Hindi mo talaga kaya-kayanan. Kaya meron Diyos na dapat natin pagkatiwalaan kasi hindi na talaga natin kayang lahat. Tahakin lahat ng bagay. Kaya nga, ang Panginoon, tinuturuan tayong mag-pray, tinuturuan tayong magbasa ng salita ng Diyos, at tinuturuan tayo na nandiyan ang laging suporta ng Diyos para po sa atin. Kasi talagang ino-oppress po tayo ng ating fear. At ang fear po ay wala po talaga may dudulot po sa atin. Kaya when all experience fear, oppression, lahat po talaga may oppression. May problema po tayo sa ating pong finances, sa ating pong buhay, kung ano man yan. Maaaring may problema tayo sa ating pong sa mga kapwa natin tao na kinatatakutan natin, yung ating pong pangkabuhayan, araw-araw, kung paano ba dadalhin ang buhay mo, kung ano ang gusto mo. Yung mga bagay po, kung ano ang future mo, minsan na kinatatakutan pa ang devil o yung death. Ano ba talaga ang kinatatakutan mo sa buhay? Ano ba talaga ang ginagawa mo para ma-overcome mo ang lahat ng mga bagay na ito? Sabi nga, kung ikaw naman natatakot ka sa poverty, illness, talaga lahat ng bagay normal lang yan sa kinatatakutan natin. Para bang, ano na mangyari kapag nasakit ako? Ano nangyari pag nawala ako? Kapag inisip mo na hindi pa nangyari, talagang mapaparalyze ka. Kaya nga meron tayong Diyos na ating po pinagkakatiwalaan sa lahat po ng mga bagay. Maaaring ma-criticize ka, maaaring may mawala sa'yo, maaaring mag-fail ka sa isang bagay, o maaaring naman magtagumpay ka sa isang bagay. Pero kailangan talaga natin magtiwala sa Diyos at manampalataya sa Diyos. Na tayo nananampalataya sa Diyos na siya'y talaga totoo, at kung siya'y totoo, dapat tayo magpasalamat sa Kanya. Kasi wala namang bagay na mahirap naman talaga sa Kanya. Na yung gagawin mo ang mga bagay na regardless of
consequences. At yun ang pinaka-importante rito, nagagawa mo sa pananampalataya ang bagay na pinapagawa sa ng Diyos, I repeat, na pinapagawa sa nagagawa mo regardless of the consequences. Kaya mong bitiwan yon. Yung mga bagay na importante sa iyo, pero importante pa rin sa iyo ang Diyos. Kasi yung mga bagay na importante sa iyo ay hindi magtatagal yan. Pero yung mga bagay na importante para sa Diyos, magtatagal yon. Kahit anumang bagay na pinapahalagan mo sa mundong ito ay pwedeng mawala. Pero kapag ang Diyos ay pinahalagan mo sa iyong buhay, wala kang kalugihan, kapatid. Wala. Amen. Amen. Kaya nga rito, na hindi lang po ito state of mind na nakikita mo. Kasi ay ang pananampalataya, hindi yung mga bagay lamang nakikita mo. Hindi yung bagay na nararamdaman mo. Kundi ito isang bagay na hindi mo talaga nakikita. Sapagkat yun talaga yung pag-asa na courageously doing things for God, nagagawin mo lahat ng mga bagay na para sa Panginoon, na makakatulong sa iyo, kahit ang isang bagay na ito ay hindi mo naramdaman at kahit ang isang bagay na ito hindi mo nakikita. Dahil alam mo may gagawin ng Diyos kasi mahal ka ng Diyos o mahal tayo ng Panginoon. Amen? Kaya nga po kahit yung humang from Seraphat na siya po yung mamamatay-matay na sa gutom, tinulungan pa rin niya si Elias at sinabi nga doon, dapat magkakaroon kami ng anak, yung bahay na yan para sa anak namin, kaya hindi mo kami binigyan ng Panginoon ng anak. Eto, gamitin mo na. Meron naman doon na naubusan na ng tinapay at langis, yung langis, talagang wala na kami makain. Unahin mo muna ako, sabi niya, unahin mo muna ako at pagpapalain ka ng Diyos. Imagine po rin yun. Kakain nila niya, binigay pa niya kay Elias. Ibig sabihin, kapag tayo na kasi nasa sidetrack, minsan nalilimitahan tayo sa mga bagay na nakikita natin at sa mga bagay na nararamdaman po natin. At minsan nawawala na sa loob natin na ang Diyos gumagawa pa rin ng himala. Pwede siyang gumawa ng himala sa buhay mo at sa buhay ko. Unahin mo lang ang Panginoon sa finances mo. Unahin mo ang Panginoon sa mga ginagawa mo. Unahin mo, Panginoon, huwag kang ma-sidetrack. Unahin mo ang ministry. Huwag mong panghinayangan ang perang ibibigay mo sa ministry. Huwag mong panghinayangan ang energy and light and talent mo na ibibigay mo sa ministry. Huwag mong panghinayangan nyo. Huwag mong panghinayangan yung oras mo sa pagpe-pray, oras mo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Huwag pang panghinayangan yon. Ang panghinayangan mo, kung busy ka pa tuwing linggo, yung katawan natin, dinisenyo lang talaga ng Diyos from Monday to Saturday. Amen. Kaya nga sabi rito na tayong lahat ay may kakulangan. Tayong lahat ay mahihina. Wala namang magsasabing tayo malakas. At minsan dumarating talaga tayo sa atin ng natatakot talaga tayo. At minsan susubukan ang ating pong pananampalataya na kahit nga doon sila ang mga apostol nung bumabagyo po sa barko, ang ating po Panginoong Kristo natutulog lamang. Sabi niya, wala ka bang pakialam, Panginoon, binabagyo na tayo, mamatay na tayo. Ang nakita ko lang din, kahit pala, meron tayo, katakot-takot na bagyo, wag ka lang dapat mabalisa. Bakit? Kasama mo, Panginoon, sa buhay mo Hindi ang bagyo sa buhay o ang paglubog sa buhay ang magdetermine ang destination mo sa pananampalataya. Lagi mo alalahanin, nakasama mo palagi ang Diyos. Kaya nung ginising siya, ng kanyang mga apostol, pinigil niya yung storm. Ang sabi niya, wala kayong pananampalataya. Diba? Bakit hindi lang tumahimik ka? Bakit alam, kayo ba, hindi ka pa naman namamatay At saka hindi ka naman mapaparin, hindi ka naman malulunod Hindi na maalaw ng Diyos na malunod ka. Hindi na maalaw ng Diyos na magkaroon ka ng shipwreck, no? Sa buhay mo. Kasi lalay ka na rin ng Panginoon Kaya nga rito kaya huwag kayo mag-alala, baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba ang mga hintil, kapag po sinabing hintil sa Bible, walang pagkakilala sa Diyos. Kasi lahat po ng bagay yung pinagkakaabalan mo Pinagkakaabalahan po ng tao yan, ng mga hintil na walang pagkakilala sa Diyos. Nababala tungkol sa mga bagay na, alam ba ninyo yung Ama na nasa langit, kailangan ninyo lahat ng mga bagay na ito, higit sa lahat ng bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamuhay ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay pong ito. Ibig sabihin, napakabuti po talaga ng Diyos. Minsan tinetest lang talaga tayo ng Diyos sa mga bagay na pinagkakaabalan po natin, sa mga bagay na kinatatakutan po natin. Pero ang Diyos ay in perfect control of everything. Alam niya ang lahat ng mga nangyari sa lahat po ng mga bagay. Kaya dapat lamang na unahin po natin siya. Ino-oppress po tayo. Kino-coerce po tayo. Ini-intimidate po tayo ng fear.
para tayo ay hindi lumapit po sa Diyos. At yan po ang gusto po ni Satanas, na tayo po malayo po sa Diyos. Kaya nga po dito, prayer brings faith, brings peace that passes understanding. Lagi nyo isipin na kapag po tayo nagpe-pray na may pananampalataya sa Diyos, ito po ay nagbibigay ng kapayapaan po sa ating pong pag-iisip. Alam nyo po ba ibig sabihin ng kapayapaan? Peace of mind. Na nagtitiwala ka sa Diyos, perfect peace of mind. Isaiah 26:3. Yung makakatulog ka ng membeng. Na kahit wala ang anak mo, alam mo uuwi siya. Na kahit alam mo medyo mahirap ang sitwasyon ng buhay ngayon, alam mo magsusurvive ka. Unahin mo lang ang Panginoon. Sa ministry, sa giving, sa lahat ng mga bagay. Kung ano man ang meron ka, nabawasan man ang kliyente, magtrabaho ka. Kung ano lang meron. Kung ano lang available na meron ka, gawin mo. Huwag tayo maging idle. Kundi yung pananampalataya na huwag natin i-justify yung ating katamaran o laziness sa pananampalataya. That's different story. Naiaasa natin sa Panginoon lahat pero wala naman tayong gagawin. Unahin natin ang Panginoon tsaka tayo may gagawin. Amen. Kasi yung fear talaga mapaparalyze kanya. Kaya Paul reminds us that we are equipped to stand against our fear. Piniremind tayo ni Apostol Pablo, sandali lang, binigyan na kayo ng Espiritu Santo para malabanan ninyo lahat ng espiritu ng yan. Na you are equipped against our fears, against our enemies, the devil. Lahat daw po tayo equipped na para harapin ang lahat ng mga bagay na kinatatakutan po natin. Kaya nga po mahalaga na yung pong mind po natin ay nakaprogram na po sa Diyos. Yung mind po natin ay nakaprogram na po talaga sa Diyos. At meron tayong spiritual armor available in life. At yung mind ni Christ kasi nasa atin. At alam naman kasi ng diablo kung ano po ang ating pong kahinaan. At gagawa siya ng parang para tayo hindi na magamit ng Panginoon. Malayo tayo sa Panginoon. Nasa sidetrack ka na. Lahat na lang bagay ay pinangihinayangan mo. Hanggang kailan ba matatapos yan? Kumbaga sa gugugulin ng oras mo. Kailan mo tatapusin yung mga bagay na paglalayo sa'yo? Kahit ang pera. Nawawala na ba tayo ng contentment? Hindi ko naman sinabing huwag kayong kumilos. Pero kung ano man ang bagay na hindi na sa atin makapaglalayo sa Panginoon, tapyasin na po natin yan. Ano ba bagay na kinatatakutan mo? Meron bang bagay na mawawala sa'yo? Ano ba mahalaga? May mawala sa'yo o mawala ka sa Panginoon? Di ba mahalaga lahat po ay nasa Panginoon? Bakit? God loves us so much. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. At faith and fear are opposites. Laging tandaan, lagi pong magka-opposite po yan. Lagi pong naglalaban po yan. Kaya kung tayo man kaya dapat po i-face po natin ang fear and then we fight fear with faith. Kumbaga labanan po natin ang bagay na natatakutan natin sa pagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang katakutan at ang pananampalataya ay opposites. Magkatunggali po yan, parang flesh and spirit. Lagi po nag-aaway yan. Ano gusto mo? Mananaig sa'yo ang laman o manaig sa atin ang espiritu? So doon na po tayo sa espiritu kasi pinalaya po na tayo sa laman. Kaya, if I am afraid, I will trust in you, sabi po ni David. Kung ako'y natatakot, magtitiwala ako sa iyo. Faith's courage arrives right on time. Minsan, alam nyo, yung pananampalataya, laging nasa timing yan, perfect timing yan. Nasa tamang sitwasyon yan. When trust arrives, trembling flees. Kapag tayo nagtitiwala, yung pong ating pagtetrem po natin, tayo natatakot, umaalis po yan. Umaalis po talaga po yan. At yan po yung gusto ba natin na yan po yung nagbibidulot po sa atin ng pagbabago sa ating pong buhay. Kasi yung mga bagay na nakikita mo, kapatid, yung mga bagay na nakikita mo, mga bagay kinatatakutan mo, yung mga bagay na kapag lalayo sa iyo sa Panginoon, ano mga bagay na nakikita mo, hindi yan pananampalataya. Ano mga bagay na nakikita mo, hindi rin yung pag-asa. O ano mga bagay na nakikita mo in pain, agony, kapag yan nag-focus ka dyan, malalayo ka talaga sa pananampalataya. Nawawalan ka ng endurance. Kasi ang faith is something that na hindi mo nakikita. Hindi mo siya nakikita. At iyan ang mga bagay na tinetest po sa atin pong pananampalataya. Kaya, kumbaga
I-unlock mo yon. I-unlock mo yung promises ng Panginoon sa buhay mo. Nandiyan nga yung may promise ang Panginoon. I-unlock mo yan. Kasi alam mo, yung promises ng Panginoon, yung deliverance sa iyo ng Panginoon, yun yung panghawakan mo. Kasi may plano sa iyo Diyos eh. May promises sa iyo ang Panginoon, may plano sa iyo ang Diyos, may provision sa iyo ang Panginoon, at may purpose ang Panginoon. Kaya minsan, inaalorin niya lahat ng mga bagay pong yan. Huwag natin kalimutan po yan. Kaya nga po, kapag po tayo ay nananampalataya sa Panginoon, nandiyan po yung miracle ng Diyos. Kasi nabubuhay po tayo sa miracle sa pananampalataya. Alam po natin, may certainty ang lahat ng bagay na mangyayari sa atin, alinsunod sa kanyang kalooban, sa mga bagay na inaasahan po natin. At di naman tayo pananampalatayang suntok sa hangin o pananampalatayang tayo po ibibigay po ng Diyos. Hindi po mangyayari po yan, mga kapatid. Alam po natin na kapag tayo nasa Panginoon, may anointing ang Diyos sa atin. Kapag tayo anointed by God, may miracle po nangyayari po dyan. Kaya nga po sabi po sa Ephesians 1:13, na tayo pong lahat na nampalataya sa Panginoon ay sinelyuhan. Kung baka po may seal ka ng Holy Spirit, kapatid. At ako, tayo pong lahat. Hindi dahil sa karapat dapat tayo, pero tayo talaga sinelyuhan ng Espiritu Santo upang ang kapangyarihan po ng Diyos ay maranasan po natin. Amen? At kapag po natin naranasan ang kapangyarihan ng Diyos, nandun po yung anointing, nandun po yung power of God. At kapag po tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, ang Diyos po ay gumagawa po ng kakaibang bagay na hindi mo rin ine-expect na gagawin sa'yo. Minsan nga pagpapalain ka ng Panginoon na hindi ka karapat dapat ibibigay sa'yo ng Panginoon yun eh. Actually, ginagawa niya talaga ng Panginoon yun. Sapagkat nung tayo po ay minahal ng Panginoon, hindi man tayo kaibig-ibig talaga eh. Sino ba ang worthy sa harapan ng Diyos? Eh lahat naman tayo makasalanan. Lahat naman po tayo makasalanan. Kaya, huwag nating pahinayangan ang mga bagay na malapit sa atin, pero makapaglalayo naman sa atin sa Panginoon. Unahin natin ang Diyos. Manampalataya tayo sa Panginoon na kapag natin siya ununa, lahat ng bagay ay magiging maayos para sa atin. Kasi tinitest ng Panginoon ang ating pong karakter. Kapag po ang ating karakter kay Christ ay lumalago rin ang blessing po ng Panginoon. Bakit nagiging karapat dapat tayo? Tumataas tayo ng antas ng pananampalataya. Tumataas din tayo sa antas ng pagpapala po ng Diyos. Kasi kapag ikaw pinagpala ng Diyos, nakikita na ng Panginoon ang karakter mo. Na kapag ikaw pinagpala ng Diyos, alam ng Diyos na hindi ka nalalayo sa Kanya. Sana yung pagpapala ng Diyos ay hindi maging hadlang para tayo malayo sa Kanya at di tayo magamit ng Diyos sa ating pong pananampalataya. Ang nangyayari, baka tinataasan ng Diyos ang blessing sa atin, tayo naman yung nalalayo sa Panginoon. Huwag po natin gawin po yun. Hindi tayo nagpapagamit, hindi tayo sumusuporta sa ating oras, saka sa viewing po sa ating mga services. I mean, hindi rin tayo nagko-contribute para mag-expand po ang kingdom of God. At minsan, hindi na tayo nagiging channel of blessing. Nakikita lang natin yung pangangailangan natin, hindi natin nakikita yung pangangailangan ng iba, to the point na ang dami ng blessing na pagpapala ng binigay sa iyo, pero hindi mo naisip na pagpala rin naman ng iba. Amen? Ang dami ng binibigay sa atin ng Diyos. Pero naisip mo ba na mag-share naman sa iba? Mag-share ng love of Christ? Mag-share ng blessing sa iba? At minsan nga, sa mga bagay na susubukan po tayo ng Panginoon. Kaya I tell you, dahil tayo po selyado po ng Panginoon, be worshiper tayo ng Panginoon, be workers and be ambassador of Christ. Baka may nasa sidetrack na tayo ng ating fears of food, clothing, shelter. Pero yung Word of God at pag-share, nawawala na rin po sa atin. At yun, huwag po nating hayaan na mangyari po ang mga bagay pong yun. Kaya nga po sabi rito, fight fear with faith. When faith is exercised, fear is banished, and holy triumph follows. Sabi po na C.H. Spurgeon. Na kapag do po tayo ay na-exercise natin ang pananampalataya, yung ating pong takot ay nawawala. Kasi kapag tingnan mo yung taas talagang hirap. Nung minsan po, pumunta po ako sa Makati, diyan po sa may Makati Avenue, I forgot the tower, sa 35th floor po kami nag-meeting ng pinsang ko. Imagine mo, 35th floor, nato po kami sa rooftop, meron po doon buffet. Kapag po ako tumitingin sa mga, talagang natatakot po ako. Unang-una, baka po ako sa 35th floor, bilis po. Baka mamaya ako po, mag-brown out. Pero lalo na po doon sa
sa Taiwan, 101 floor. Imagine nyo po, taas po yun. So, minsan, kailangan ka lang magtiwala sa nagtayo. Kailangan ka lang magtiwala sa technology. At ma-enjoy mo. Kapag ikaw pumunta na doon, sinakyan mo na ang pananampalataya mo sa Diyos. Ma-enjoy mo ang kanyang creation. Minsan kung ikaw nasa taas na, makikita mo yung creation of God, lubhang napakapangyarihan po ng Diyos natin. Para hindi tayo tugunin. Mukhang napakapangyarihan ng Diyos para bang imposible sa Kanya. E ano pa, dapat natin pong katakutan po sa buhay. Amen? Kaya nga po, sa Diyos po tayo. Kaya nga po, when we do get things, this fighting and fighting of faith, faith comes from hearing and hearing of the Word of God. You saturate your mind with God's Word and faith will drive your fears away. Saturate mo ang mind mo sa pagitan po ng salita ng Diyos. Kasi ang salita po talaga ng Diyos ay wisdom po yan. At sa lahat po ng bagay, matutunan mo na magpuri sa Panginoon. Kasi kapag po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay pumasok po sa puso mo, nare-renew ang heart mo, nare-renew ang mind mo. Nagkakaroon ka ng miracle at na-enliven ang faith mo once you read the Word of God. At importante po, kasi kapag ang Word of God nasa mind mo, you think ahead of time. Kahit ikaw ay nasa lubok na, nasa likod ka na ng buhay mo, o ikaw man piling mo bumabagsak ka sa buhay mo. Yung pananampalataya po ay meron tayong tinatanaw. Ano po yung tinatanaw natin? Yung tagumpay natin. Dahil alam natin, sa kabila ng lahat ng bagay, ang end of the line pa rin, mananagumpay pa rin tayo kay Kristo. Amen? Kasi tinuturuan tayo ni Kristo maging mananagumpay. Kasi kapag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, alam natin kung ano ang kilos po ng ating kaaway. Amen? Alam natin kung saan alam ng kaaway kung saan tayo may kahinaan. Pero ang ating pong kalakasan ay sa Panginoon. Ang ating pong tagumpay ay sa Panginoon. Kaya kapag po tayo nagtatagumpay, hindi po sa pagsubok po ng buhay, hindi po natin ina-attribute ang tagumpay dahil magaling tayo. Dahil sa approach natin sa problema. Kundi, binibring back natin ang glory sa Panginoon kasi ang Diyos lang talaga ay may kakayahang gumawa ng lahat ng bagay ng pagbabago po sa ating pong buhay. Amen. Kaya nga po, do not neglect painful experience. Huwag po natin i-neglect ang mga painful experience po natin sa mundo pong ito. Kahit po sa ating pong sitwasyon. Kasi kung tayo naman po ay nagtitiwala sa Diyos at sumusunod po tayo sa Kanyang utos, alam natin, ang the end of the line, tayo pa rin po ang magtatagumpay. At ang Diyos po ay tutugon po sa atin. Amen? Letter C. Letter C. Fix your faith in God who makes the fear of man free. Kumbaga sa tayo po ay palalayain. Palalayain tayo sa mga bagay na kinatatakutan po natin. At most of the fears originate in distrust of people. Kung ikaw man ay nagkakaroon ng takot para hindi ka magtiwala sa tao at para hindi ka magtiwala sa Diyos, we worry about what they think of us. Huwag mo na isipin kung ano mga bagay na pwede pang isipin sa ng mga tao. Basta isipin mo kapatid, yung iniisip sa ng Diyos, yung ginagawa sa ng Diyos. Yun ang pag-pray mo kay Lord na bigyan ka ng Panginoon ng wisdom. Kasi we distrust their motives and fear of their agenda. Kasi yung mga tao na sa ating kapaligiran, may kanya-kanya silang agenda. Mahalaga, ang i-please natin ang Panginoon. Kumbaga sa ang pinagkakatiwalaan natin ng Diyos. Kasi kapag tayo natuto magtiwala sa Diyos, natuto rin tayo magtiwala sa tao, at iniingatan tayo ng Diyos sa mga taong pagkakatiwalaan po natin, baka mamaya, kaaway yun. So, anumang bagay na kinatatakutan natin, anumang bagay na dumarating sa atin para matakot tayo, isipin natin, meron tayong Diyos na pwede natin pagkatiwalaan. Amen? Meron tayong Diyos na pwede natin pagkatiwalaan sa lahat ng bagay na ating pong ginagalawan. Kaya ang confidence po natin sa Panginoon, kapag ang confidence mo, Panginoon, magiging stable ka. Magiging stable ka. Magiging unmovable ka. Kasi meron kang pananampalataya sa Diyos.
hindi ka hihingi sa Diyos ng maling bagay. Kasi saturated ka na ng Word of God at nagtitiwala ka pa sa Panginoon, you do not ask wrong things. Amen? And you do not ask wrong ways and approach sa bawat problema na ginagawa mo kasi nagtitiwala ka sa Panginoon. Kapag ikaw nagtitiwala sa Panginoon, gagawa ang Diyos na may padala sa iyo para harapin mo, payuhan ka sa mga bagay na gagawin mo. May gagamitin ng Diyos. At higit sa lahat, yung salita ng Diyos ang pinakamagandang counselor po natin. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay matutunan sa pagtuturo, sa pagsasala at pagsuway upang tayo po'y maging equipped sa ating pong pananampalataya sa mga gawa pong mabuti sa harapan po ng Panginoon. Kaya nga kapag ikaw ay nananampalataya, ito yung mga bagay na hindi mo pa nakikita pero alam mo, nagagawin talaga sa iyo ng Diyos. Lagi mong isipin na kahit nga ang buhok natin bilang po ng Diyos kahit ilang pananalagas dyan at natira, alam po ng Diyos, ang interesado sa atin ng Panginoon. Aroma tayo sa harapan po ng Diyos. Aroma po tayo. Kung tayo nga makasalanan, marunong magplano sa ating pong buhay, lalo na ang Diyos. Kahit tayo makasalanan, yayakapin pa rin tayo ng Diyos. Aarugain pa rin tayo ng Diyos at mamahalin pa rin tayo ng Diyos. At sana, ipag-pray natin sa Panginoon yung ating pananampalataya sa Kanya ay malubos at lumalim. Upang tayo ng pananampalataya na mangyan natin sa Diyos ay maging extension din naman sa iba. Hindi lang yung self-serving. Hindi lang yung self-serving kung anong bagay na pakikinabangan natin. Kundi yung pong bagay na kung saan ano yung mga bagay na makatutulong sa iyo at makatutulong sa kapwa mo at sa pamilya mo sa lahat ng bagay na ginagawa mo upang ikaw lalo na malapit sa Diyos at hindi malayo. Kaya nga sabi po rito, kaya nga sabi rin, his trust in God causes fear of man to flee and discover God is bigger than all his fear. Lagi mo tatandaan na mas malaki pa rin ang Panginoong Diyos mo sa lahat ng uri ng problema mo sa buhay. Meron kang malaking Diyos na wonderful creator. At lagi mo tandaan, kapatid, alam mo kung anong pwedeng gawin sa iyo ng Diyos. At alam mo rin anumang bagay na hindi mo kaya. Marami tayong kaya, hindi natin kayang gawin. Pero lagi mo tandaan, ang Diyos natin laging may magagawa sa iyo at sa akin. Dahil mahal tayo ng Panginoon. Amen? Mahal. Kaya, lagi aminin natin na hindi natin kaya, pero kaya ng Panginoon. Kaya nga, God's power is greater than our problems. Lagi mo tandaan, laging malaki ang kapangyarihan ng Diyos kaysa sa ating pong problema. God is stronger than our adversities. Mas malakas siya kaysa sa ating umaaway sa atin. Kaya dapat lang po magkaroon po tayo ng peace of mind. God is faithful to all His promises, na laging tapat po ang Diyos sa lahat po ng kanyang pangako. Hindi po siya untouchable. Pero mga tao untouchable. Pero ang Diyos po natin, hindi po siya untouchable. Lagi mo imagine how big is God. Kung gaano kalaki siya at kung paano niya kinokontrol ang buhay. At isipin mo nga, ikaw ba talaga close sa Panginoon? Tanong natin, close ba tayo sa Panginoon? Ano ba talaga ang buhay natin? Ano ba talaga ang sitwasyon natin sa ating pong buhay? Lagi po natin isipin po yan. At lagi po natin tandaan yan. Na malaki po at malakas ang ating pong Diyos. At malaki po ang magagawa niya sa buhay mo at sa buhay ko. At aminin natin, wala tayong magagawa. Pero ang Diyos natin, laging may magagawa sa buhay mo. Amen! Amen. Kaya nga po, faith in God. You live a holy life, do what is pleasing to God, not to man. Do not rejoice in wrongdoing, nor tolerate it. Kaya, sino ba yung mga gumagawa ng mabuti? Tayo, we try to do good things in the eyes of God. At lahat ng bagay na gustong pagawa sa atin ng Panginoon, ginagawa natin. Gusto natin na talagang maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Diyos. At tinutulungan tayo ng Espiritu Santo ng mga bagay kung yan. Kailangan natin mamuhay ng banal sa kanyang harapan kasi ang Diyos po natin ay banal. Hindi siya makaka-relate sa atin kung di tayo nagko-confess po ng ating kasalanan at di tayo natututong mamuhay po alinsunod po sa kanya pong kabanalan. Kapag po tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan, ang Diyos po ay nalulukod. At ang Diyos po ay nagpapahayag po sa atin. Lumalakas po ang ating pananampalataya at nawawala po ang katakutan po sa ating pambuhay kasi kapag tayo po namumuhay po sa kalooban po ng Diyos.
We are God's pleaser, not man's pleaser. We do not compromise kasi nga alam natin kung saan tayo tatayo at alam natin kung anong mga bagay na kapagbibigay lugod sa Diyos. Kaya do not rejoice in wrongdoing nor tolerate it. What you see is what you get. And what is your mind can conceive, you can achieve. Yan po lagi niyong iisipin. You see things beyond the daily greed. Lagi mong tandaan na kung anong bagay na ikita mo sa pananampalataya mo, yun ang gagawin sa inyo ng Panginoon. What you see is what you get sa iyong pananampalataya. Kaya have faith in God. Kaya hindi, sabi nga rito 2 Corinthians 4:16-18, hindi kami nasiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang ating pananampalataya, araw-araw. Kahit may mga kadahilan para masira ang loob mo, okay lang yun. Pero ang mahalaga rito, lumalakas naman ang ating spiritual na relasyon o ating pananampalataya sa Diyos. Ang bahagya at pandaliang kapagitan ay dinadanas namin ngayon ay nagbubunga ng kagalakan na walang hanggan at walang katulad. Mapapansin po ninyo, so anumang bagay na kapigatian, dinadanas po natin, ito raw po ay magbubunga ng kagalakan na walang hanggan at wala raw pong katulad. Diba? Walang katulad. Wala siyang katulad. Wala pong katulad ng Diyos kapag po siya nagmamahal. Hindi po kayang tumbasan ng pagmamahal po ng ating asawa, ng ating anak, ang pagmamahal po ng Diyos. Maging po ang ating kapwa. Amen? Wala po siyang katulad. Hindi po natin maitulad ang pag-ibig po ng Diyos kahit kanino pa man. Dahil sa sobrang pagmamahal po ng Diyos, lahat po ay binigyan na po niya sa atin. Kaya ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita sa po rito. At di sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Kaya sana po sa ating pong pananampalataya, ang mag-motivate po sa atin yung mga bagay na hindi po natin nakikita. Sapagkat anumang bagay na hindi nakikita, pero lahat ng mga bagay na ginagawa ng Panginoon natin sa Panginoon ay nakikita po ng Diyos. Amen? Kung mga kasalanan po natin tinatago, ay di nakikita ng ating asawa, ng ating anak, ng ating kapwa-tao, nakikita po ng Diyos yan. Kung ating mga mabubuting gawa, o ang pananampalataya ginagawa natin sa Panginoon, o ang pagsisibil natin sa Panginoon, lahat po yan ay nakapagbibigay kaluguran po sa Panginoon. Lahat po yan ay may bunga. Amen? Lahat po yan ay magbubunga. At wala pong bagay na panginayangan ka kapag ikaw ay nanampalataya sa Diyos na ginagawang para sapagkat panandiyan lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Purihin po ang Panginoon. Kaya, ano po yan? Anong mga bagay na gusto mangyari sa buhay mo kung ikaw natatakot? Pwedeng ikaw ay winner o ikaw ay loser. Di ba maganda winner tayo? Because of faith. Pwede rin naman meron ka at pwede naman wala ka. Di ba maganda meron tayong pananampalataya sa Diyos? Kung tayo man pinagkait sa mundong ito, pero ang Diyos, walang bagay na hindi siya ipagkakait po sa atin. Hindi nga niya pinagkait ang kanyang anak eh. Ano pang bagay na hindi niya pwede ibigay po sa atin. Amen? Kaya nga po, kung meron mang bagay tayo na natanggap, o mga bagay na hindi natanggap, maganda, nakakatanggap tayo ng biyaya ng Diyos. Dahil alam natin, tama ang ating pumilasyon sa Diyos. Kaya sabi nga rito, is this a fearful time for you? Perfect love casts out fear. Lagi po natin tandaan na mahal po tayo ng Diyos. Kapag tayo namumuhay sa pagmamahal po ng Diyos, it casts out fear. Sabi nga po rin sa 1 John 4:17-18, and we live in God, our love grows more perfect. So we will not be afraid on the day of judgment, but we can face Him with confidence because we live like Jesus here in this world. Di ba ang ganda nito? Tayo po ay namumuhay para sa Diyos. At ang pag-ibig do po ng Diyos ay nagiging perfect po sa ating pong buhay, sa ating pananampalataya. We will not be afraid. Hindi tayo matatakot sa day of judgment. But we can face Him with confidence because we live like Jesus here in this world. Tayo po ay namumuhay ng pananampalataya na kamukha po ni Kristo. Ito po napakasarap nun. Kahit sa judgment day, wala tayong katatakutan. Bakit? Tayong lahat ay namuhay na katulad po ni Kristo. Kaya sabi, we can call trials as a food of faith. At pwede para nating isipin na ang trials pala ay pagkain ng ating pananampalataya.
We see trials as a reason to exercise of faith. Nakikita natin ang pananampalataya ay isang rason para i-exercise po natin ang ating pong faith to get closer to God. Amen? Causing us to grow in Christ. Causing us para tayo lalo pa lumago sa Panginoon, you are loved by God. Lagi mong tandaan, kapatid, ikaw at ako ay mahal po ng Diyos. Di ba ang ganda nito? Ito palang trials of faith, itong fear na tunaran natin, itong pagkain ng ating pananampalataya. Nakikita natin na ang mga trials na nangyari po sa ating buhay, hindi po tayo dapat matakot. Dahil ito pala isang rason para ma-exercise po natin ang ating pong faith to get closer to God at magtiwala sa Kanya. At kapag tayo nagtitiwala sa Kanya, lalo pa tayong lumalago sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil alam natin, mahal po tayo ng Diyos. So, facing your fear with faith. Ating pong harapin, anumang bagay na natatakutan natin ng may pananampalataya. And true freedom comes with the resurrection of true freedom. Is not in the Word of God term, but His resurrection means that we are free from the law of sin and death. Lagi mo tandaan, pinalaya na tayo sa kasalanan at kamatayan. Wala tayo dapat katakutan sa mundo pong ito. For the law of the Spirit of life in Christ had made me free from the law of sin and death. Sapagkat ang Espiritu ni Kristo sa buhay po natin ay pinalaya tayo sa kasalanan at kamatayan. Purihin po ang Panginoon. Glory to God. Napakabuti po ng Diyos. Amen? So, tandaan po natin po itong apat pong ito. Na kung saan ang Diyos po ay napakabuti po sa atin. Ang Diyos po ay nagmamahal sa atin. Tandaan natin yan. At anumang bagay na trials po sa ating bubuhay, we need to face, we need to fight, we need to fix, and we need to exercise our faith. So, huwag po natin ikakalimutan niyo pong apat po niyo. Tayo pong lahat, ngayon po ay araw po ng Santa Cena, unang araw po ng December, napakabilis po ng Panginoon, at araw po ng Santa Cena, kung kayo po ay may tinapay po ng buhay at simbolo po ng dugo po ng ating Panginoong Kristo, ay ihanda po natin ang ating sarili sa pagsisisi. Sabi po rito, for I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus Christ on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, sabi po rito, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Panginoong Jesus, sabi po manalangin, Panginoong Jesus, amin po kinakilala ang tinapay po ng buhay na simbolo po ng iyong katawan na bayubay doon sa krus ng Kalbaryo upang ito'y pahirapan at pamatay dahil po sa aming mga kasalanan. Salamat Panginoon, ang iyong katawan na simbolo po ng tinapay ay magsisilbing Panginoong handog para sa aming po mga kasalanan at ito'y mamamatay Panginoon dahil inako mo ang kamatayan at ang kasalanan po namin. Kaya Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong walang hanggang pag-ibig po sa amin. Bagamat kami po hindi karapat-dapat, pero kami po inibig mo sa kabila po ng kami po yung mga makasalanan. Patawarin po kami sa lahat po ng aming kasalanan at sa lahat po ng aming po kalikuan. Sama-sama po natin kainin ang simbolo po ng katawan ng ating pong Panginoon sa Kristo. In the same way, after supper, He took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So then, whoever eats the bread or drink the cup of the Lord in a worthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of our Lord Jesus Christ. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink of the cup. Kaya for those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on themselves. Sama-sama po natin, tayo po lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin sa simbolo po ng dugo ng ating pong Panginoon Kristo. Panginoong Jesus, maraming po salamat sa pagitan ng banal na dugo doon sa krus ng Kalbaryo, ang iyong pakikipagtipan. Kami po lahat ay ningin sa pagitan ng banal na dugo. Salamat po Panginoon, ang iyong banal na dugo ay walang dungis na pintasan at sa pagitan ng iyong dugo na agos doon sa Kalbaryo, kami po linis sa lahat po ng aming kalikuan.
Kaya o Diyos, sa iyo po ang papurit pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sama-sama po natin inimin ang simbolo po ng dugo ng ating pong Panginoon sa Kristo. Amen at amen. Purihin ka, O Diyos. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at dalayan ko, Panginoon, ang mensahe na ito. O Diyos, tulungan mo kaming to conquer our fear with faith. Salamat, Panginoon, na pagkabahagi sa umagang ito sa iyong sa banal na tinapay at sa iyong banal na dugo. Dalangin namin, Panginoon, linisin mo kami sa lahat ng aming kalikuan, sa lahat po ng aming kasalanan. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat sa matamis ng pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless you ho. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. At dalangin ko na magkita po muli tayo sa mga susunod pong Sunday at lahat po ng ating services. So to God be the glory and honor. Thank you very much and God bless you all. And Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Thank you very much. Thank you very much. Tayo po ay yumuko para sa ating opening prayer. Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat, salamat po ng marami sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo. Ngayon po ay kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Dinadalangin namin ang gawain ng pagkakaloob, Lord. Ikaw po ang magpala sa bawat kamay na makakaloob mo. Lord, maliit man po at malaki, alam namin, Panginoon, na ibabalik mo ito na siksik, liglig, umaapaw. At dalangin namin, Lord, sa aming mga kaloob, alam namin magagamit ito sa ministry, Lord, sa gawain mo at sa papalaganap ng salita mo. Panginoon, patuloy mong pag-iingat sa bawat pamilyang narito, Lord. Pagpalain mo ang kanilang kabuhayan, negosyo, trabaho, at protektahan mo sila sa sakit, Panginoon. Ikaw po ang gumabay sa bawat isa, Panginoon. Salamat po ulit, Panginoon, sa walang sawa mong pag-iingat at paggabay sa amin sa kabila ng pandemic. Malusog kami at ligtas sa sakit, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Alam namin sa ibibigay namin, ikaw po ang maitataas at maidadakila. Salamat po ng marami, Lord. Ito po ang samot dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. At para po sa ating mga announcements ay patuloy po namin kayong iniimbitahan na tayo po ay manood every Sunday ng ating Sunday service. Ito po ay tuwing 9 o'clock a.m. At kasabay po nito, mayroon po tayong School of Ministry every 3 p.m. At patuloy po ding nagaganap ang ating morning devotion every Monday and Thursday. At mayroon din po tayong Bible study every Wednesday. At ang ating prayer meeting every Friday. Maraming salamat po. Amen. Napagpala po tayo sa mensahe po ng Panginoon na dinala po sa atin ng ating speaker. Kaya po sa oras pong ito, tayo naman po ay magkaroon ng closing prayer. Samahan po ninyo ako sa ating closing prayer. Aming Diyos at Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa yaman ng iyong mensahe. Sa umaga pong ito na binigay po ninyo, Panginoon. Patuloy po ninyo kaming turuan at samahan sa aming pagpapatuloy ng aming buhay dito po sa mundong ibabaw. Patuloy mo po kaming gabayan, Panginoon, na mamuhay ayon sa inyong kalooban. Turuan po ninyo kami, Panginoon, na mamuhay ng may kabanalan at katwiran, Panginoon, sa inyong harapan. O Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa bawat araw na kayo ay lagi namin kasama, nararanasan namin ang iyong katapatan. Pagpalain po ninyo ang aking mga kapatid na nanood, Panginoon, nakinig. Lord, marami pong salamat sa kanilang buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, ang aming mga pamilya. Ganoon po ang lahat ng member ng Christ the Answered Church, ang aming mga pastor, leaders, and workers. Salamat po ng marami, Panginoon. At sa susunod po na linggo ay magkakagpuli kami ng ganitong gawain. Muli mo po kami ibalik ng may kagalakan, Panginoon, pananabik sa iyong mga salita. Salamat po, Diyos. Basbasan niyo po kami sa umaga pong ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Maingat po namin binabalik ang mayamang kapurihan, kalulatian sa matamis, makapangyarihang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.